So, nagwo-worry rin po kasi kami, baka mamaya naiyak na ako kasi bakit ngayon lang uli ako nakapag-vlog. Hi guys! Welcome back to our channel. By the way, I'm Icy Solis, breast cancer warrior, stage 3B, double positive, single negative, na lumalaban at nakikipaglaban sa aking sakit. Bago lang po kayo sa aming channel, huwag niyo pong kalimutang mag-like and subscribe para lagi po kayo updated sa iba pa po namin gagawing mga videos. In a long time, bago ako nakapag-vlog uli. As you can see, almost 1 month mahigit akong hindi nakapag-vlog. Sobrang daming nangyari, maraming pagbabago. So, sobrang busy. So, ngayon, kung mapapansin nyo, sobrang tagal ko pong hindi nakapag-update regarding sa aking sakit. So, yun na nga guys. Ano bang nangyari? Bakit ngayon lang uli ako nakapag-vlog? Actually, na-postpone po kasi yung aking chemo. Na-postpone at the same time, na-reschedule. So, ang tanong, bakit? Anong nangyari? Ba't na-postpone ang chemo mo? At bakit ka na-reschedule? Ganito po kasi yun. Kung follower po talaga namin kayo sa channel namin na to, at kung nasusubaybayan nyo po yung aking breast cancer journey, malalaman ninyo sa mga previous vlog ko, sinabi ko po na yung mga panahong nagkikimo ako, bakit ako dinudugo, malakas yung pagdudugo ko, tapos to the point na nagkaklat yung dugo ko. Supposed to be, dapat daw habang nagkikimo ako, dapat hindi daw ako nagkaka-menstruation. Pero ang sa akin kasi ang nangyari, still continuous, nagkaka-menstruation ako, tapos malakas, tapos may namumuong dugo sa akin. So, inobserve ko po yon, and then yung pangatlong chemo ko po, tinanong ako ng doktor ko kung kumusta na raw yung case ko na ganun. Sabi ko, huminto naman siya, kaso neto lang, yung last time na pag-ihi ko, may buong lumabas. So, nag-worry sila. Picturean ko po yun, pinakita ko po yun sa doktor ko. And then sabi sa akin, pinospone po muna yung aking pagkikimo dahil po medyo delikado po raw yun. Kasi dapat hindi na nga po daw ako mag-menstruation. The same time, bakit daw may buong dugo lumalabas sa akin? So nag-worry po sila, kaya po ang ginawa nila sa akin, pinospone, at the same time, pinaconsult muna, ni-refer po muna nila ako sa OB-GYN. So, gusto daw po kasi nila maniguro kung anong problema, baka may problema daw ako sa matris ko. Kasi, or baka daw matapang kasi yung gamot ng chemo. So, wino-worry nila, baka daw, dahil sa chemo drug, numinipis daw yung matris ko. At the same time, baka nasusugatan daw yung matris ko. So, kaya, ni-refer po muna nila ako sa OB-GYN. So, sa isang buwan kong mahigit na yon, puro ako consultation sa OB-GYN, pinalaboratory ako ng OB ko pinapap smear nila ako, kasi simula kasi nang nanganak ako sa anak ko, hindi po ako nagpapapap smear. So, dapat po pala every 3 years, since nanganak tayong mga babae or may sexually contact tayo, dapat pala every 3 years nagpapapap smear po tayo. So sa case ko po kasi, hindi po ako nakakapagpapap smear. Kasi ako kasi normal lang yun, wala naman po kasi ako nararamdaman. At the same time, after po ng pap smear ko, so yan po, makikita po ninyo dito, yan po yung pinap smear ko, yan yung procedure na ginawa nila sa akin.
At the same time, pina-transvaginal din po nila, pinalaboratory rin po ako nila ng transvaginal. Yun po yung inultrasound po yung mattress ko. May pinasok sila sa puwerta ko na para matrace po nila yung loob ng mattress ko. So, dyan din po makikita rin po ninyo dyan kung ano po yung sinasabi kong transvaginal. Actually po, sobrang dami kong paghihirap ng mga panahon na nirepair nila ako sa OB, to the point na maaga akong gumigising para lang magpa-check up kasi hindi naman kaila sa inyo. Sabi nyo, isang government hospital, kailangan matyaga kang pumila. So, para mauna ka sa pila kasi meron lang po silang limit na pasyente para po ma-check up nila sa OB. So, pag new ka, kailangan 15 na new patient lang po kukunin na. So, pag lumagpas ka ng 15, sorry, babalik ka uli bukas. So, kaya ang ginagawa po namin, 3 o'clock na madaling araw, pumipila na po kami sa hospital para lang po makapasok ako sa first 15 na patient. So, pag nakapasok ko na po doon, from umaga, madilim pa pumunta kami doon, gabi na rin po kami natatapos magpa-check up kasi kasabayan din po namin yung mga buntis. So, yun nga po, sinuri nila yung yung mattress ko, ina-IE po nila ako, yun nga, yung pinap-smear po, at the same time, pinatransvaginal, rin po nila ako, ultrasound. Ayun po, sobrang daming nangyari, ang hirap, kasi, alam mo yun, ang lahat gagawin mo para lang gumaling ka. So, sa case ko na to, dito ko natutunan na walang permanente sa mundo. Hindi natin hawak ang buhay natin. Hindi natin alam kung anong sakit ang dadapo sa atin. Walang may gusto ng mga ganitong bagay. Tanging si Lord lang ang nakakaalam. So, sa sakit ko na to, natuto talaga akong lumaban, kahit ang hirap, kahit maraming sakripisyo, laban lang. Kasi syempre gusto kong gumaling. Syempre, di ba? Sino ba namang gusto agad-agad mawala sa mundo kung kaya mo namang gawa ng paraan para sa sarili mo? So, yun nga po, after ng isang buwan mahigit na pag-check up ko sa OB-GYN, nung time na yun, nag-schedule na po agad ako uli sa tumor clinic para po mapa-chemotherapy nila uli ako. Kasi nga po, nakuha ko na po yung result ko ng yung pap smear ko, and then sa transvaginal ko, nakuha ko na po. So, thanks God at negative po tayo. Hindi po siya gaya ng mga iniisip namin na baka magka-myoma. Yun po, isa rin po kasi nakakatakot po na sakit yun. Actually, yung myoma, hindi po siya yung cancerous. Ang cancerous po na sakit ay myeloma, hindi yung myoma. So, yun nga po. So, yun nga, yun nalaman po namin na meron daw po kung maliliit na bukol din po daw sa mattress, pero hindi naman po siya ganun kalaki, pero hindi po naman siya cancerous. Kaya sobrang thankful po kay Lord kasi inisip ko na paano po kung may breast cancer na nga ako tapos meron pang bukol doon. So sobrang hirap. Actually yung pagkikimo sobrang hirap po talaga yan. Yan po yung pinaka nahihirapan ako. Mukha lang okay pero hindi po talaga ako okay. Napapansin nyo rin po sa isang buwan mahigit kong na-stop sa pagkikimo. Tinubuan na po ako ng buhok. Ayan po, nakita nyo, black na yung hair ko. So, yun nga po yung sinasabi sa inyo, pag nahinto po yung paggagamutan sa chemo, kasi ang matapang po talaga yung gamot na chemo, kaya po mabilis malagas yung hair ng isang patient. Pero since nahinto po ako ng isang buwan mahigit, makikita nyo, tinubuan na ako ng buhok. Pero kung mapapansin nyo, tinubuan ako, pero may mga puti-puti po siyang buhok. Isa rin po yan sa effect ng chemo drugs. So, okay lang po yan. So, pag yan po, tumaba na yan at maraming puti, baka pakakalbo ko po uli yung hair ko kasi gusto ko, pag natapos na yung chemo ko, lahat puro all black na yung tubo niya. So, sa ngayon, halos nakikita ko rin yung ibang kasabayan ko nagkikimo, yung iba tinubuan din ng hair, pero may mga puti-puti po talaga. So, okay lang yun kasi nga hair lang naman yan, tutubo. Tsaka yun nga po, papakalbo ko uli yan para pag humaba, all black na po. So, yun na nga po, yung
yung nakuha ko na yung result ko ng ultrasound ko, vaginal ultrasound ko, at saka yung pap smear ko, dinala ko po agad yun sa tumor clinic. And then, yung nakita po nila yun, akala ko ikikimo na po nila ako kasi okay naman po yung result. Pero sad to say, hindi pa rin po nila ako pinabalik sa chemo. So, sobrang nadismaya po ako. Siyempre, nag-worry rin po ako sa sarili ko kasi hindi nga po biro yung breast cancer. To the point yung na-stop po ako ng pagkikimo, medyo kumikirot po yung dibdib ko. Ayun po, ang reason naman po ng pinaka-doctor ko is kailangan daw pa-check daw muna yung dugo ko. So, nangyari, pinalaboratory po nila uli ako, kinuwanan ako ng dugo, pina-CBC po nila ako, pina-check po nila yung sa kidney ko, basta marami po siyang test regarding sa blood po, yung white blood cell ko, para malaman po nila kung tumataas o bumababa. So, yun po, ginawa ko rin po yung procedure na yun. Tapos, nireschedule po nila ako, let's say ngayong week na to, na na-postpone ako, nireschedule po nila ako after 1 week, para daw po pagkuha ng result, titignan po uli nila ako kung pwede na akong bumalik sa chemo. So, yun nga po, nagpa-laboratory na naman ako, kinuha na naman nila ako ng dugo. Actually, ang dami ko ng tusok sa braso ko kasi papakuha ng dugo. Kada kasi chemo nga, yun nga, nabanggit ko sa inyo, kinukuhanan po talaga ng dugo para sa laboratory. So, marami na po akong mga dito, bugbog na po yung mga braso ko sa kuha-kuha ng dugo, pati yung mga ganto ko, marami ng tusok ng karayom, pero kailangan tiisin, ganun talaga, sa pinagdadaanan ng isang taong nagkikimo. So, yun nga po, yung na-schedule po, na-reschedule po uli ako ng pagkimo ko. Akala ko na naman po, hindi na naman matutuloy, to the point na iyak na ako, kasi sabi ko, Lord, ano ba to, ano nangyayari, parang okay naman lahat. Parang feeling ko sinusubukan talaga ni Lord yung patient ko, yung katatagan ko sa sarili ko. Ang ginawa ko po yun, habang waiting po kung itutuloy nila kung hindi, may chapel naman po dun sa hospital. So, pumasok po ako dun, nag-pray po ako. Tapos po yun talagang nag-wish ako na sana matuloy na kasi halos na pag-iwanan na po ako. Dapat po kasi pang-6 na chemo ko na po. Since na-miss ko po yung 2 session ko ng chemo, bali pang-4 pa lang po yung natatapos ko kasi 8 session po ako. So, yun nga po. So, share ko lang po yung mga experience ko regarding sa aking cancer journey. So, para sa mga ibang babae na katulad ko na nakaka-experience din ng breast cancer, I hope na makatulong po itong vlog ko sa inyo, kahit hindi naman po tayo pareho ng pinagdadaanan, pero at least nakaka-idea po kayo kung ano po yung pinagdadaanan natin bilang isang cancer patient po. So, yun din po, marami pong ganap, sobrang busy po ng mga panahon na yon. At the same time, nag-celebrate din po kami ng birthday ng nanay ko. Isingit ko na lang din po dito sa vlog na to yung birthday ng nanay ko. Simpleng handaan lang, syempre, hindi naman kailangang bongga lagi. Ang importante masaya yung magulang natin. So, ayun nga po. After po netong vlog ko, isisingit ko na lang po yung ganap ng birthday ng nanay ko. So, yun lang po. I hope na may natutunan po kayo sa vlog ko nito. So, don't forget to like, subscribe, and hit the notification bell para lagi po kayong updated sa susunod pa po namin mga video. Yun lang po. Bye! Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Kompleto kami. Happy birthday to you. Iyak mo na natin. To you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Kahit video mo si nanay. Naka-video to To you. Ay, dito pa na. Oh, Ipa na. Ay, nag-wish pa yan. aba, ay,
mo pala yun. Hindi mo pala. Akala ko. Lili, anak mo. Baka na mag-rosaryo ka pa. To you,